Araling Panlipunan 7, Term 1, Week 3. Ang Heograpiyang Pantao ng Timog Silangang Asya, batay sa pangkat etnolinguistiko, pananampalataya, estrukturang panlipunan at ugnayang pangkapangyarihan. Matatag curriculum, bansang makabata, batang makabansa, with me, Teacher KMT. Magandang araw! Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa ang Heograpiyang Pantao ng Timog Silangang Asya, batay sa pangkat etnolinguistiko, pananampalataya, ekstrukturang panlipunan at ugnayang pangkapangyarihan. Mga kasanayan. Kaugnay na paksa bilang isa, pangkat etnolinguistiko sa kapuluan at pangkontinenteng Timog Silangang Asya. Maikling balik-aral. Paano to? Sagutin ang mga tanong. Una, ano ang pangkat etnolinguistiko? Tama! Ito ay grupo ng mga taong may magkakaparehong wika, kultura, tradisyon at paraan ng pamumuhay. Pangalawa, ano ang ibig sabihin ng kapuluan? Tama, ang kapuluan ay tumutukoy sa isang grupo o koleksyon ng maraming pulo o isla na magkakalapit at napapalibutan ng tubig. Pangatlo, bakit mahalaga ang wika sa isang pangkat? Mahusay! Mahalaga ang wika dahil ito ang ginagamit sa pagkikipag-usap at pagpapahayag ng kultura, tradisyon at pagkakakilanlan ng isang pangkat. Ang pangkat etnolinguistiko ay grupo ng mga taong may magkakaparehong wika, kultura, tradisyon at paraan ng pamumuhay. Iba-iba ang mga pangkat etnolinguistiko sa Timog Silangang Asya dahil iba-iba rin ang kanilang mga kaugalian at wikang ginagamit. Uplander ang tawag sa mga pangkat etnolinguistiko na naninirahan sa mataas na lugar o kabundukan, gaya ng Mangyan sa Pilipinas at Karen sa Thailand. Tonal language ang kategorya ng wika kung saan ang kahulugan ng salita at pangungusap ay nagbago batay sa tono ng pagbigkas nito, gaya ng wikang Burmese at Vietnamese. Ang Timog Silangang Asya ay nahati sa dalawang bahagi. Una, kapuluang Timog Silangang Asya. Ito ay binubuo ng mga bansang napapaligiran ng tubig at binubuo ng maraming pulo. Halimbawa ng mga bansa: Pilipinas, Indonesia, Brunei, halimbawa ng pangkat etnolinguistiko. Tagalog, isa sa mga pangunahing pangkat sa Pilipinas. Javanese,
pinakamalaking pangkat etnolinguistiko sa Indonesia. Pangalawa, pangkontinenteng Timog Silangang Asya. Ito ay binubuo ng mga bansang magkakadugtong sa isang malaking kalupaan o kontinente. Halimbawa ng mga bansa: Thailand, Myanmar, Vietnam. Halimbawa ng pangkat etnolinguistiko: Thai, pangunahing pangkat sa Thailand. Bamar, pinakamalaking pangkat sa Myanmar. Tandaan, ang Timog Silangang Asya ay tahanan ng iba't ibang grupong etnolinguistiko na lalong nagbibigay kulay sa mga kulturang Asyano. Ang grupong etnolinguistiko ay isang grupo ng tao na ang mga kasapi ay nakararamdam ng pagiging kabilang sa isang grupo. Ang dalawang pangunahing batayan ng pagkakakilanlang ito ay ang wika at etnisidad. Ang mga pangkat etnolinguistiko ay may kanya-kanyang wika, kultura, tradisyon, pananamit at paniniwala. Ang linguistiko ay tumutukoy sa wikang ginagamit. Mahalaga ang papel na ginagampanan ng wika sa pagbuo ng kulturang Asyano, sapagkat wika ang nagsisilbing imbakan at salamin ng kultura ng isang lahi. Maikling pagsusulit. Paano to? Isulat ang tama kung wasto ang pahayag at mali kung hindi. Una, ang pangkat etnolinguistiko ay grupo ng mga taong may magkakaparehong wika at kultura. Pangalawa, ang Pilipinas ay kabilang sa pangkontinenteng Timog Silangang Asya. Pangatlo, ang Indonesia at Brunei ay kabilang sa kapuluang Timog Silangang Asya. Pangapat, ang etno ay tumutukoy sa pangkat ng tao o lahi. Panglima, ang linguistiko ay tumutukoy sa wikang ginagamit. Mga tamang sagot. Kaugnay na paksa bilang 2. Sistemang pananampalataya at ugnayang pangkapangyarihan ng mga pangkat etnolinguistiko sa Timog Silangang Asya. Maikling balik-aral. Sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Una, paano ka nagpapakita ng paggalang sa paniniwala ng ibang tao? Magaling! Nagpapakita ako ng paggalang sa pamamagitan ng pakikinig sa kanilang paniniwala, hindi pangungutya, at pagrespeto sa kanilang relihiyon at tradisyon. Pangalawa, ano ang kahalagahan ng pagkakaisa kahit iba-iba ang relihiyon at pinuno? Mahusay! Mahalaga ang pagkakaisa dahil nagkakaroon ng kapayapaan, maayos na samahan at pagtutulungan sa komunidad kahit iba-iba ang paniniwala. Pangatlo, paano nakakatulong ang pananampalataya sa buhay ng tao? Tama! Ang pananampalataya ay may mahalagang papel sa buhay ng tao
dahil nagsisilbi itong gabay at lakas sa araw-araw. Ang sistemang pananampalataya ay tumutukoy sa mga paniniwala, relihiyon at paraan ng pagsamba ng mga tao. Ito ang gumagabay sa kanilang mga gawain at pamumuhay. Samantala, ang ugnayang pangkapangyarihan ay tumutukoy sa paraan ng pamumuno at pamamahala sa isang pangkat o komunidad. May mga pinuno na gumagabay at may mga kasapi na sumusunod sa mga tuntunin upang mapanatili ang kaayusan. Sa Timog Silangang Asya, iba-iba ang pananampalataya at paraan ng mga pamumuno ng mga pangkat etnolinguistiko. Ngunit lahat ay may layuning mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa kanilang komunidad. Animism ang tawag sa paniniwala ng ilang pangkat etnolinguistiko sa Timog Silangang Asya na ang lahat ng bagay ay may kaluluwa o espiritu. Mga halimbawa ng sistemang pananampalataya. Una, sa Pilipinas. Karamihan sa mga Pilipino ay naniniwala sa Kristyanismo. Nagsisimba at nagdarasal bilang bahagi ng kanilang pananampalataya. Pangalawa, sa Thailand. Karamihan sa mga Thai ay sumusunod sa Budismo. Naniniwala sila sa paggawa ng mabuti at paggalang sa kapwa. Pangatlo, sa Indonesia. Karamihan sa mga mamamayan ay sumusunod sa Islam. Nagdarasal sila sa mga moske at sumusunod sa mga aral ng kanilang relihiyon. Mga halimbawa ng ugnayang pangkapangyarihan. Una, Datu, pinuno ng barangay sa sinaunang Pilipinas. Pangalawa, Raha, pinuno ng mas malalaking pamayanan. Pangatlo, Sultan, pinuno ng mga pamayanang Muslim. Pang-apat, punong barangay, namumuno sa barangay sa pangkasalukuyan. Panglima, Mayor, namumuno sa bayan o lungsod sa pangkasalukuyan. Pang-anim, Pangulo, namumuno sa bansa sa pangkasalukuyan. Tandaan, ang sistema ng pananampalataya sa mga bansa sa Timog Silangang Asya ay nakatulong sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga Asyano rito at humubog sa kanilang bansa. Ang ugnayang pangkapangyarihan ay tumutukoy sa paraan ng pamumuno at pagsunod sa isang pangkat. Nagkaroon ng ugnayang pangkapangyarihan ang mga Asyano sa Timog Silangang Asya sa pamamagitan ng kalakalan. Maikling pagsusulit. Paano to? Basahin ang bawat tanong at piliin ang tamang sagot. Una, ano ang tawag sa mga paniniwala at relihiyon ng mga tao? A. Ugnayang pangkapangyarihan. B. Sistemang pananampalataya. C. Pamahalaan. D. Kultura. Pangalawa, aling bansa
ang karamihan ay sumusunod sa Budismo? A. Pilipinas. B. Indonesia. C. Thailand. D. Vietnam. Pangatlo, sino ang sinaunang pinuno ng barangay sa Pilipinas? A. Mayor. B. Datu. C. Pangulo. D. Guro. Pang-apat, ano ang tungkulin ng ugnayang pangkapangyarihan? A. Magturo ng wika. B. Magtanim ng halaman. C. Pamahalaan ang komunidad. D. Magluto ng pagkain. Panglima, aling relihiyon ang pangunahing sinusunod sa Indonesia? A. Kristyanismo. B. Islam. C. Budismo. D. Hinduismo. Mga tamang sagot. Para sa kabuuang pagsusulit. Para sa unang bahagi, paano to? Tukuyin kung saang bansa matatagpuan ang sumusunod na mga pangkat etnolinguistiko sa pangkapuluan at pangkalupaang Timog Silangang Asya. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Basahin at sagutin. Mga sagot. Para sa pangalawang bahagi, tukuyin ang sumusunod na mga katanungan. Gamitin ang unang letra upang makuha ang tamang kasagutan. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Pang-16, anong I ang tumutukoy sa pangkat ng mga tao sa isang bansa na magkakaparehong wika, kultura at etnisidad? Pang-17, anong A ang tawag sa taong naninirahan sa Asya? Anong W ang pangunahing gamit ng tao sa pakikipagtalastasan sa kanyang kapwa? Anong B ang relihiyon ang nakaimpluwensya sa mga bansa sa Timog Silangang Asya na nagmula sa India?
Anong P ang pangunahing pamumuhay ng mga Asyano sa Timog Silangang Asya na kung saan palay ang pangunahing inaani? Anong P ang bansang yumakap sa relihiyong Kristyanismo katulad ng bansang Timor-Leste? Anong U ang tawag sa mga pangkat etnolinguistiko na naninirahan sa mataas na lugar o kabundukan gaya ng Mangyan sa Pilipinas at Karen sa Thailand? Anong K ang tawag sa palitan ng produkto sa kapwa-produkto na nagbigay daan sa ugnayan ng mga bansa sa Timog Silangang Asya? Anong A ang tawag sa paniniwala ng ilang pangkat etnolinguistiko sa Timog Silangang Asya na ang lahat ng bagay ay may kaluluwa o espiritu? Anong T ang kategorya ng wika kung saan ang kahulugan ng salita at pangungusap ay nagbago batay sa tono ng pagbigkas nito gaya ng wikang Burmese at Vietnamese? Mga tamang sagot. Mahusay! Ano ang mga natutuhan mo sa araw na ito? Ngayong araw na ito, natutuhan ko ang tungkol sa pangkat etnolinguistiko sa kapuluan at pangkontinenteng Timog Silangang Asya, at ang sistemang pananampalataya at ugnayang pangkapangyarihan ng mga pangkat etnolinguistiko sa Timog Silangang Asya. Maraming salamat sa pagkikinig. Sana'y may natutuhan kayo. Huwag niyong kalimutan, pindutin ang like, share, at subscribe.